without further ado, our speaker for tonight is an inspiring example of how passion, purpose, and persistence can beautifully come together, both in work and in life. She is a seasoned Don't blogger. Napag-usapan kasi kanina yung edad. Content creator and digital marketing manager has been thriving as a full-time work-at-home mom and maraming nakaka-relate at gustong makarelate sa kanya. By day, she manages digital marketing strategies, but by night, and often between motherhood moments, she writes and curates stories on her well-loved blog, Misteriosa. Like, guys, bisitahin nyo yung site. Ang dami, as in. Which has been online for over 20 years. Through her blog, she has built a strong online presence, sharing her honest experiences, lessons, and wins as a mom of three. Okay, so she has also shared her expertise and journey as a panelist and mentor in events such as LinkedIn Local Subic, Zambales Online Entrepreneurs, and Virtual Assistance Workshops and Connected Women sessions where she talked about personal branding and starting one's online career. And tonight, swerte natin, she'll be sharing her topic from online baby journal to working blog, my WHM, ang tawag natin WAM, content journey, where we'll discover how she turned her motherhood stories into meaningful content and her content into opportunities. Let's give her a warm virtual applause. Our speaker for tonight, none other than Miss Mitch Carvalho. Hello, Miss Mitch. Good Thank evening. you. Good evening. Thank you for that nakakakilig na introduction. Yeah. I'm really glad that I will get to share a few insights about blogging for a special purpose. Sabi ko nga kay Miss Celeste when we first chatted, hindi ko talaga ginagawa to. Kasi nga hindi ako sanay. I'm not a public speaker. Pero dahil nga it's with a purpose, so syempre maluwag sa loob nating tatanggapin yan dahil gusto nating makatulong. Ayun, before po ako mag-start, gusto ko muna makiramay sa mga nabiktima ng recent na earthquake that happened in Cebu in Mindanao. So yun. Hindi ko na patatagalin. Bakit nga ba from online baby journal to working blog, my work-at-home mom content journey? Dahil nga po, katulad na nabanggit ni Miss Celeste kanina, isa po akong blogger with a B, not with a V. Blogger po, nagsusulat ng articles, storytelling, through writing, ganyan. And then isa nga rin po akong WAM for almost the same, almost 20 years na nag-start din tayo maging VA, tapos ngayon pinalad na makaposisyon, and then nung nauso po yung content creation, pinasok na din natin yon. Dahil nga mukhang pera tayo. Mukhang pera tayo kasi kailangan. So yun, short backstory lang muna. It all started with a pregnancy/baby journal in 2005. So that's 20 years ago to be exact. It all happened when an editor of a magazine type mommy community approached me po. I think ang nakaka-catch ng attention nila dun sa baby journal ko, that time pregnancy journal pa lang siya kasi currently pregnant pa lang ako at that time. They actually approached me if gusto ko daw mag-contribute ng articles for parenting section. I think ang nakaka-catch ng attention nila was the fact that I was in the Middle East. Opo, isa po akong OFW dati. 10 years po ako nagtrabaho doon. Kaya siguro din naging madali sa akin yung pagsusulat dahil parang naging outlet ko siya for being homesick. Alam niyo yon. Tsaka that time kasi hindi pa siya ganun ka-high-tech. Naranasan ko pa yung magda-dial up ka para lang makakonect ka sa internet. Tapos para makatawag ka sa Philippines, Yahoo Messenger pa ang ginagamit namin dati. Para magkaroon ka ng stable na internet connection, i-attach mo yung connector sa land phone. Ganun po siya, literal na, ganun kaluma yung inabutan ko way back 1999. So yun nga,
Fast forward, I joined and I agreed na mag-join sa community nila. That's when I also started blogging. Pero yung blog ko nun, yung free hosted pa. When you say free hosted, you don't get to customize your parang website address like mine, mitchtorioso.com. Kapag free hosted po siya, pwede mo pa rin siyang ilagay pero magiging mitchtoriosa.wordpress.com. Ganun po yung free hosted. Kaso, nalaman ko na you can actually monetize pala your articles. So, syempre, dahil nga nakikipagsapalaran tayo sa ibang bansa, malaking tulong kasi siya kung syempre madagdagan yung income natin. Then, naglakas loob ako na mag-convert into tawag dito, self-hosted. And that's when mitchtoriosa.com was born on that same year din halos. Parang nauna lang siya ng ilang buwan doon sa pregnancy journal. So yun, I would like to share the basic steps lang on how to start blogging. Very, short lang siya kasi nga basic lang naman. Para lang magka-idea kayo kung gusto nyong pasukin din siya at gawing side job or habang naghihintay kayo ng trabaho na gusto nyong pasukin. So how do you start a blog nga ba? When you say blog kasi, ito yung www.mitchtorioso.com. Marami kasing nagkakaroon nagsusulat na sila, blogger na. Well, pwede naman kasing tawagin din siyang microblogging. Like, di ba, kapag nag-create ka ngayon ng Facebook page, pwede ka na rin kasi talagang magsulat. Pero kasi sa Facebook page kasi, limited siya sa 2,000 words maybe. While sa blogging kasi talagang pwede ka doon mag-content ng iba-ibang topics. So yun. Simple lang naman ang mag-start ng blog. Ang pinakamahirap talagang gawin, yung building and establishing your followers. May followers din po. Readers naman ang sa blogging. Wala siyang pinagkaiba sa pag-establish ng TikTok, kung meron kang TikTok account, pag halimbawa gusto mong pasukin ng pagiging affiliate. So of course, first thing that you need to do is, you need to select your blog platform. Kung familiar kayo sa WordPress, sa Blogspot, sa Blogger, I don't know if meron pa mga bago ngayon, pero kasi ako, I personally use and would recommend WordPress kasi ito yung known worldwide for being user-friendly. Hindi talaga siya mahirap gamitin. Tapos, hindi mo kailangan maging expert para matweak mo yung pinaka-blog site mo. Kung meron na nakasilip sa inyo sa blog site ko na nilagay ko sa chat box, kung makikita nyo po, ako lang po ang nagtutweak niyan, ako lang po ang nagko-customize niyan, from header down to the footer and everything that you will see it, ako lang po ang naggagawa niyan. Syempre na kumikita pa rin siya kahit paano. So, kung gusto nyo malaman kung magkano binabayad ko yearly, mura lang po. 3,000 annual na yun sa self-hosted. Kasi ang nag-host din sa akin ay isa rin pong mami na katulad ko na, nag-umpisa rin siya ng journal hanggang naging blogger. Tapos ngayon medyo nagko-content creation na rin siya. Tapos yun. Moving forward, step number 2, yun na nga yung sinabi ko, choose between self-hosted or free-hosted. Pwede naman pala sa free-hosted. Bakit kailangan ko pang mag-self-hosted? Syempre po, mas maraming privilege kasi lagi kapag may binabayaran ka, di ba? Kahit na naman sa bagay. So kapag self-hosted kasi, pwede pa rin naman, may advertisers pa rin naman na dati nung panahon namin, may advertisers pa rin naman na kukuha sa'yo, may magpapapost sa'yo. Kaya lang po kasi limited ang opportunities. Tsaka at that time, kapag nasa free hosted ka, magugulat ka na lang nawawala yung article mo. Kasi bigla nilang sinususpend. Kasi nga it's a paid content.
While kapag self-hosted kasi, you have all the opportunities. Yung sa akin, ang target market ko kasi sa blog ko ngayon, ang mga nakakahanap sa akin sa online ay mga US advertisers. So medyo maganda ang bayaran talaga kapag sila nagpa-sponsored post. Iyon. Ano pa ba? Step number 3, design your blog. Ayun nga, once you have chosen your platform, it's up to you. Parang nakalimutan na po mag-share na screen po. Hindi, wala ako talagang slide. I think okay. Wala talaga akong slide. Yung kanila na pinakita. Okay. Hindi ko lang sure kung naka-flash pa rin siya sa inyo. Okay po. Yun. Reason being, hindi ako nag-share ng slides kasi ayoko siya maging parang, ano mo yun, the typical seminar para hindi tayo ma-board na magbabasa ka tapos ma-out of focus ka. Kasi ano lang naman to, maikli lang naman siya. So yun, going back, step number 3, design your own blog. Yun nga katulad na nasabi ko kanina, once kasi na, alam mo yun, nakuha mo na yung, tawag dito, nahanap mo na yung kilite, nahanap mo na kung anong gusto mong gawin, madidesign mo siya as per your personality rin. Kung anong gusto mong i-design, you can dive into designing your blog site kasi marami namang free themes na available for download. Even if you are with zero knowledge, matututunan mo talaga siya. Yun. Tapos, number 4, define your niche. Ito, hindi lang naman ito din sa pagbablog. Kahit sa trabaho natin, madidefine natin kung ano yung forte natin, sa papasukin natin kung gusto natin pumasok sa pagiging VA, madidefine mo rin kung saan ka magaling, kung saan ka nag-excel. So, ganun din sa blogging po. A niche is, we all know, it's a specific market segment. In short, you need to know who do you want to target and what do you want to talk about. Bakit po, what do you want to talk about? Siyempre, mas maganda kasi na isusulat mo, yung may passion ka talaga. Mas maganda na yung isusulat mo, yung gusto mo talaga, para hindi ka maubusan ng topic, para hindi ka maubusan ng eco-content. And also, researching and connecting with others then in your field or in your community, it will actually help then to generate or give you ideas. Pero in my case kasi, bilang nag-umpisa nga ako sa pregnancy and baby journal, parenting talaga yung pinag-umpisahan ko because it was the topic most relevant to me at that time. Pero yun nga, as years go by, syempre, nagkaroon na ako ng opportunity sa iba-ibang category, iba-ibang topic. Tapos, ang ginagawa ko na lang, kung ano yung niche na napili ko, mas more on dun pa rin ako nagfo-focus. Parang, it's a mix, pero alam ko pa rin kung ano talaga yung expertise ko, kung saan ako hindi mauubusan ng topic. Yun. Basta ang sinasabi ko lang lagi sa mga nagtatanong sa akin, blog about what you are passionate about. Kasi magiging easy lahat sa'yo kapag alam mo yung sinasabi mo, alam mo yung gusto mong i-share at nag-e-enjoy ka sa kung ano yung sinusulat mo. Kasi nga po, vlogging is about writing. Malaking pagkakaiba niya sa vlogging. Tapos, last po is promote and share. Ito yung pinakamahalaga talaga sa lahat, pinaka-importante at kailangan talagang tinatrabaho natin. In the past, nagre-rely lang kami sa blog networks, tapos meron kaming nilalagay na blog roll na tinatawag. Blog roll po is a very long list ng kapwa namin bloggers. Nilalagay namin dun yung link ng mga blogs nila. And then we manually visit each other daily, on a daily basis. Kasi yung ganong paraan, nagda-drive siya ng traffic sa website or sa blog site ng bawat isa. Kaya, actually, masuswerte yung mga nagsa-start ngayon kasi social media, it really makes promotion easier and simpler. You can actually just create your Facebook page, tapos pwede mo na siyang i-promote doon. Maglalagay ka lang ng short excerpt doon, tapos ililink mo lang sa blog mo. Para pag-click nila doon sa link na nilagay mo, mariredirect pa rin din sila doon sa blog site mo. And that will create
traffic. Tapos, kapag nalagay ka na sa Google, when somebody search for you, kunyari, nag-search na ano ba ang trending ngayon, kunyari sinulat mo siya, kunyari, Bento Baon Ideas, Subic. Matik yun kapag nilagay, kapag maganda ng online presence mo, mahahanap ka sa first page talaga. But of course, syempre, it doesn't happen overnight nga. Katulad ng sinasabi ko, kahit sa ibang bagay naman, you really have to work for it talaga. You really need to put so much effort din para makita mo yung resulta pagdating ng tamang panahon. Yun. Tapos, isa pa na lagi kong sinasabi din at binibilin sa mga nagpapakita talaga ng interest na gustong mag-start ng blog, always accompany your post with compelling photos, yung mga attractive photos na pagtingin pa lang nila sa picture, gusto na nilang basahin kaagad yung article mo. Pero always remember, if you use someone else's image or article, dapat talaga hindi natin nakakalimutan na give credits to the owner. Kasi maraming cases na ganyan. Makikita mo na lang na nasa ibang site tapos hindi nagpaalam sa'yo. And worst cases pa, yung iba na kapwa mo vloggers din, gagawin yun sa'yo. So never claim what is not yours. Kasi hindi siya hindi siya maganda. Yun lang naman yung basic steps natin. The rest is about just simple consistency na if you also want to monetize your blog sooner, wag nating i-expect na quick results siya kaagad. Yung getting paid from sponsored post kasi it will not happen overnight. Yung sa akin din dati, hindi siya madali. Pero syempre hindi natin tinigilan. Meron pagkakataon dati na early 2000, siguro kumikita ako ng, that time malaki na kasi yun, 30,000 a week. Nakakapag-withdraw ko ng ganon. And syempre dahil medyo parang mas ginanahan tayo, nagkaroon ako dati ng 8 na working blogs. When you say 8 working blogs, lahat yun kumikita. Yun yung sinasabi natin kanina earlier na hindi ko alam kung naabutan ng lahat na para din makukompare natin sa isang gustong maging VA na kumuha ng 6 na part-time. So I also came to a point na hindi ko na siya kaya na parang kailangan ko na siyang mag-hire ng ghostwriter para lang ma-sustain ko lahat ng writing opportunities na dumadating sa akin. In the long run, ang nangyayari, nagbabayad sa hosting at saka sa platform nang halos wala rin akong kinikita or baka kalahati lang kasi syempre nagbabayad din ako sa ghostwriter. Kaya always, tawag dito, start with what you can manage lang talaga. Huwag tayong maghangad ng sobra para din hindi tayo ma-out of focus din sa gusto nating gawin. Yun lang talaga. If you feel overwhelmed naman, kunyari, akala mo ito na yung gusto mong gawin, kaso naumpisahan mo na, nahihinayang ka na nabitawan. Katulad ko, minsan dumarating ako sa point na it's been 20 years na din na up and running yung blog ko. Kumikita pa naman siya pero hindi na kasi katulad ng dati. Kaya lang hindi ko siya mabitawan kasi nga, alam niyo yon dahil sobrang tagal na rin siya, hindi ko na siya mapakawalan. Kasi parang nagiging na lang siya sa akin ngayon, parang nagiging diary na whenever I want to go back to when I was an OFW or when I was starting, binabalikan ko na lang. Tapos yun, gaganahan ka ulit na sayang naman to. Kaya itutuloy ko na lang ulit. Ganun siya. Yun lang naman. Yun lang. Select, choose, design, define, and promote. Yun lang. And syempre, parang yung kapag nagpo-post ka lang ng something sa social media, huwag din natin kalimutan na makipag-engage para din ma-feel ng readers mo or ng followers mo na you really make time to read then their comments. Yun. Yun lang po. May questions po ba? Pwede ba tayo mag-Q&A, Miss Jem? Yeah, sure po, ma'am. Oo. Okay, may nakita akong question dito ni Sir. Nag-SEO
SEO ba kayo ma'am para mag-top sa Google? Actually, hindi ko na siya ginawa, yung SEO na yan. Kasi once naman na-build mo rin yung online presence mo, mahahanap at mahahanap ka pa rin eh. So parang hindi ko na siya in-name na mag-top sa Google talaga. Ang mahalaga kasi sa akin dati yung $sign lang eh. So, well, it's the purpose anyway. So why would I, why would I put myself to a more complex, complex task kung kaya ko rin namang, kaya rin kitain nang hindi ka masyado mahihirapan. Parang parang it's a combination lang of earnings and passion. Yun lang. Yun po. May questions pa po? Pwede rin kayo magtanong ng ng ibang... Kung meron kayong question. Sure po. Ma'am, ano po yung mga ma-advise nyo sa mga gustong mag-start na sobrang litong-lito kasi hindi nila malaman kung ano yung posibleng maging niche nila? Like, para sa mga newly grads or para doon sa mga students na wala pa talagang napipiling niche. Yun ang magandang question doon, no? Ako kasi, yun nga kanina, di ba nabanggit ko, I came to a point na nagkaroon ako ng 8 working blogs. So, syempre, hindi na niche yun, di ba? Parang gusto ko na siyang pasukin lahat. I would advise na kung hindi ka pa sigurado, just write anything under the sun. Until malaman mo, kunyari, kung estudyante ka, gawin mo munang parang diary mo siya. Ito yung mga ganito, yung ginawa ko sa school, ganyan. Tapos hanggang mararamdaman mo na rin yun eh. Mararamdaman mo, makikita mo kung saan ka na gumagaling at kung saan ka na mas nag-e-enjoy. Tapos, ngayon naman may AI na. So, hindi na mahirap na magtanong ka din kay AI. Pero wag nating gawin na parang gusto lang natin magkaroon ng content tapos iaasa na lang kay AI. Ako kasi honestly, ginagamit ko rin siya sa work. Kasi sa digital marketing din ako sa trabaho ko. So, I manage parang ilang blogs din na kung totoo hindi ko siya niche talaga, hindi ko siya forte. So, ang ginagawa ko tawag dito, kinukonsult ko pa rin siya kay AI, pero nire-rephrase ko pa rin siya. Kung kailangan i-rewrite ko pa rin siya. Pero yun nga, with the help of AI din, pwede mo kasi siyang ma-define din eh, kung ano ang nababagay sa'yo. Kunyari, sulat mo doon, eto yung hilig ko, ano kayang topic na pwede. Tapos ibibigyan ka rin niya ng title ng blog post mo. Ganon. So, going back to your question, kung lito ka pa, just write anything under the sun, tapos kapain mo sa sarili mo, pakiramdaman mo kung saan ka mas nag-e-enjoy. Yun lang kasi lagi ko ina-advise eh. Kung saan ka nag-e-enjoy, eto yun. Yun yung niche mo. Yun. Okay, second question. Meron pa dito kay Sir Popoy. Kahit po ba walang running ads yung website, may earnings pa rin. Kapag walang nakakontakt sa'yo or nag-reach out sa'yo na tawag dito na advertiser, wala kang kita. Wala. Yung traffic... Pwede po bang magtanong? Sure po. Ma'am, what if po may natapos lang kami na course tapos hindi po namin alam kung ano po ang dapat gawin kasi hindi po kami naka-hands-on. So, do you have an offer as an internship? Ay, alin pong course po saan? For example, may matapos kang ng course like SMM and mostly nowadays binibenta lang nila yung course pero hindi kayo hands-on. So, hindi alam kung ano ang gawin namin tapos lito-lito kami kung paano magsimula. May offer ba kayo na intern? Kahit walang sahod. Wala po ma'am eh. Pero po sa ganitong sa ganitong problema, ito din yung sinasabi ko lagi sa mga gustong mag-work from home. Bali sa kasi ito sa pagiging VA po ito hindi na po ito konektado sa blog. Sinasabi ko po lagi na sa ngayon kasi marami ka nang pwedeng makuhang source online. So do not fall muna po sa mga paid na seminars.
lalo na kang newbie ka pa lang. Kung gagamitin lang po natin widely yung pagre-research natin online or sa YouTube, even sa TikTok, marami kang mapupulot at matutunan din sa TikTok. Isa-search mo lang po yung kung anong gusto mong matutunan. Katulad niyan, sabi mo, meron kang course na tawag dito, na inavail about SMM. Social media po yan, di ba? Mag-search ka lang po sa TikTok. Tapos po, i-practice mo lang yung yun. I-practice mo lang po, gawa ka ng page mo, i-practice mo lang po yung natutunan mo, yung napanood mo. Pwede po tayong matutunan, hindi muna tayo magbabayad. Yung mga binabayaran po na paid seminar, siguro ito yung mga for advancements, ganyan. Ewan ko for me ganon. Kasi marami namang sources na nowadays eh. Yes, Ms. Hello, sa question po, nasa Discord ka po ba or nasa Facebook group ko lang po? Nawala siya. Nakamute ka po, ma'am. Miss Giselle, yon. Miss Giselle? Okay na po, ma'am. Ako po ba yung tinanong mo? Apa. Ma'am, nasa po ako, Discord. May Okay. Facebook po ako po. Sa Discord, nakuha mo po ba yung free resources ko? Kasi doon sa free resources, meron po akong sa template guide ko, meron kasi doong sample task. Pwede mo siyang i-practice para ma-add sa portfolio mo. Oo. Sa free resources po na channel, ma'am. Oo. Tapos meron doong portfolio template VA guide sheet. Tapos i-scroll mo tingnan mo yung mga tabs. Nandoon po yung sample task for EA and SMM. Pwede mo siya pag-aralan. And meron din mga links ng mga tools na pwede mong i-practice. Yan po. Salamat po. Halongkatin niyo po yung Discord. Nandun po lahat ng resources. Okay po. Salamat. Sige po. Meron pa yatang isang question. Okay, Sir Popoy. Magkano po bayad sa isang website domain? Monthly subscription po ba? Yung sa akin po sa domain, annual ko po siya binabayaran. It's 1,000 pesos for the whole year. Tapos po yung sa hosting, po siya, 2,000. So, I spend a total of 3,000 per year sa blog ko po na mitchteriosa.com. Yan po. Tapos, pag may mga issues din po, technical, si host na rin ang tumutulong sa akin para ma-troubleshoot siya. Yes, Sir Nur Hassan. Ano pong question natin? Ma'am, may kilala akong doctorate sa education. Tapos, para mapadali yung niya, pag susulat niya ng mga studies niya, is gumagamit siya ng ChatGPT, mga ganyan. So, mas malaki ding bagay kasi sa more or less po baka lahat ng baka yung mga nakikinig dito is maisipan nila na magsulat ng blog is parang sila hindi masyadong magaling magsulat. Do you advise po ba na gumamit ng ganun strategy? Pwede naman po. Actually, ako nga myself, ginagamit ko siya talaga sa work kasi one of the brands that I work for sa trabaho ko is surfing. Hindi ko alam kung saang sulok ng mundo ko kukuhain ng ideas for surfing. Kasi una-una po, hindi ako marunong lumangoy. So, paano pa kung mag-surf, di ba? So, clueless ako ibig sabihin sa topic na surfing. So, what I do po talaga is, ginagamit ko po ang lahat ng resources na kailangan kong, na pwede kong puntahan. Mag-google po ako, tapos gagamit din ako. Ngayon na lang gagamit ng ChatGPT. Pag hindi pa ako kontento, lilipat ako sa ibang AI. So, ganun lang po. Kaya lang, kasi, kung ididepende mo po sa AI, ang isusulat mo, hindi mo po kasi madidefine kung ano yung niche mo doon eh. Kailangan po kasi talaga ang pagsusulat nagagaling din talaga sa puso. Alam niyo yon, yung katulad ng trabaho natin. Kapag napilitan ka lang pasukin yung trabaho na hindi mo naman gusto at hindi mo talaga kayang panindigan, magsasawa at magsasawa ka rin po eh. Iiwanan mo rin siya.
Kaya mas maganda yun nga, katulad ng nasabi ni Miss Jem kanina, maghanap lang tayo ng mga, katulad niya, meron siyang binibigay ng mga free guides, di ba Miss Jem? Tapos may mga sample task din doon, pwede niyo pong pagpraktisan. Kung halimbawa gusto niyo naman pasukin ng vlogging, pero hindi ka pa confident sa style mo sa ng writing style mo, mag-start ka lang muna po sa free hosted, or as simple as mag-start ka lang muna sa Facebook page. Lahat naman po siguro dito sa atin naka-experience na or maalam naman sa Facebook page, ano. Yun po. Wag nating masyadong iasa sa AI kasi alam na rin ng mga tao ngayon kasi kapag ang sinusulat mo AI generated. So baka pati si advertiser po hindi maniwala sa atin. Yun. Okay, next question. Nababawi naman po ba ang earnings through traffic? Traffic po kasi is, hindi ako kumikita dito. Kasi hindi ako nag-ads, hindi ako naglalagay ng mga kung ano-anong plugins. Kumikita lang po talaga ako sa sponsored post. When I say sponsored post, an advertiser will send me an email or will send me a message through my contact section sa blog ko. Tapos yun, magpapasulat sila ng article sa akin, or sometimes they send you the article tapos papagandahin mo na lang. Doon po ako kumikita. Sometimes lowest siguro would be pag mga short lang naman, tapos guest posting lang, $100, ganun. So, hindi na rin siya, not bad na rin. Yun po. May questions pa po? Mga naglalaro sa inyong isipan, ganyan. Or familiar rin ba kayo sa mga diniscuss natin kanina? Sa totoo lang, ito pong vlogging, naging edge ko ito. Kaya ako din natatanggap sa mga online jobs na in-applyan ko dati. Kasi nga, normally naman kasi ang usually hinahanap lang talaga ng mga employers social SMM, social media management, content creation, or writer, ganyan. So kapag nalalaman nila na vlogger ito, may idea na siya. Hindi na sila mahihirapan na mag-train pa sa akin ng tungkol sa vlogging. Ito pong trabaho ko ngayon, mag-8 years na ako sa isang employer. And yun, it consists po vlogging, social media, newsletters, yung mga typical na sa marketing, pati SEO po pinasok na rin natin. Pero hindi ako masyado dun sa SEO. Meron talaga kaming SEO po na nag-handle. Kaya lang, bilang medyo may nalalaman na din tayong konti, minsan kapag mga basic na problema lang naman sa SEO, hindi ko na inaasa sa kanya. Yun. Ano na po ako start din ako mag-VA, 2008 yata. Kaya lang on and off kasi ako. Pero during that time, yung sabay-sabay na nga siya vlogging, nag-VA ako, tapos nag-stop ako mag-VA, bumalik ako sa corporate, tapos hanggang bumalik na naman ako sa pagiging work from home. I settled po. Can you walk us through doon sa po, ma'am? Like overview ng website para may makita kami. Ay, sure. Sinad ko dito kanina. Ito po, pakiklik niyo na lang ito. Ma'am Mitch, salamat po sa time, pero maglilib lang po ako. Kailangan ko lang po igawa ng dinner yung kids. Sige po, thank you po sa pag-join. Sige po, no problem po. Guys, salamat din sa time nyo. Salamat. Sige po, next webinar ulit. Yes po. Ayan po, Miss Jem. MitchTeriosa.com, pakiclick na lang po. Very na lang ako ngayon, minimalist na lang ang peg ko sa blog. Pero there was a time na, alam niyo yung pag Valentine's Day, binabago ko yung header, may mga papuso-puso siya. Pag Christmas, binabago ko rin yung design. Pero ngayon kasi hindi na uso yung ganon. Tsaka parang ang hirap na kasing basahin kapag yung parang ang daming nangyayari sa isang site. Kaya I settled na sa ganitong ganito ka minimalist. Para din ang focus ng tao when they visit your blog dun sa kaagad, sa article kaagad.
Yun. May questions pa po? Tanong lang po kayo ha kung tungkol sa vlog, sa pagiging VA, pagiging work from home mom. Mag-ano lang po tayo, magtanong lang po tayo. I will be very Sige po, happy. magtanong po kayo kay Ma'am Mitch about sa pagiging VA. Baka it's your time na po kasi minsan lang po kami nagkapag-video ko sa inyo. Magtanong lang po kayo ha, kahit hindi po related sa vlog, okay lang. Pwede nating sundutan yan. Ang karamihan kasi ma'am ng tanong ng iba ma'am, lalo na yung mga newbie, is yung parang nalilito pa sila kung saan sila magsisimula. At kung yung pagsisimula nila is kung paano nila gamitin yung tools, kung paano nila magamit ng tama. At saka yun yung nagiging problema nila. Yun yung Ano po sir, doon po sa guide sheet ko po na nandun po sa Discord, meron po akong roadmap doon kung like meron kang pwede maging timeline sa, for example, sa first week, ano yung i-identify mo na mga skills, and then identify your niche, and then go to tools na pwede mong aralin, and then master, practice hanggang makagawa ka ng portfolio, then practice ka gumawa ng cover letters, and then apply. Pag nakita niyo po yung guide sheet, baka makatulong po yun sa inyo para ma-identify niyo po yung niche or yung kung ano yung interest niyo, kung ano talaga yung gusto niyo gawin. Kasi yun yung pag-identify din ng niche. Nasa Discord po yun, sir. Sa free resources na channel. Gusto niyo po ba ako na lang magbato ng yung mga questions? Sige na po, ma'am. usually tinatanong sa atin and just butt in Miss Jem kung may may insights ka rin about Yes, sure po, ma'am. Okay. Ang usually na tinatanong kasi sa akin, kailangan ko bang may experience? Yan talaga sa question. Para makapag-landing sa isang home-based job. Sa akin po personally, computer literacy talaga very important. Pero yung experience na katulad ko, digital marketing, kahit pa dati ako nagtitinda, nag-online selling, kayang-kaya po nating matutunan yan. Ang kailangan lang po talaga natin, matuto tayong gumamit ng tools. Una-una yung laptop. Yun po. Kailangan din, in between, pag may nangyari sa laptop natin, kaya natin i-troubleshoot kahit paano. Yung ganon. Yun po ang very important. Ayun. Jump in ako, Miss Jem, sa sa question na nakikita ko rito. Paano nyo i-balance yung time nyo po as a work from home, ma'am? Napakagandang question po nito. Actually, the reason why I transition from corporate to being work from home ma'am is para nga sa mga bata talaga. Kasi ang hirap magpaalam sa mga boss kapag kailangan kong pumunta sa mga school events. Ang hirap magpaalam sa supervisor ko kapag may sakit ang anak ko. Hindi ko po magagawa yan kung isang linggong may sakit ang anak ko, hindi pwedeng absent ako ng isang linggo. Kasi it's either may masasabi sila, mababawasan pa yung sweldo ko. So, ang ginagawa ko po for me personally, hindi ako po pwede sa flexible na time. Kasi kilala ko yung sarili ko na kapag alam ko na pwede pang gawin bukas, yung pwede namang gawin ngayon, ganun po ang mangyayari. So, I always apply for jobs na fix ang time, na as if pumapasok pa rin ako sa trabaho sa labas, pero ang kaibahan lang talaga, hindi ako umaalis ng bahay. Yun po. Tsaka kaya ako pinipili na fix ang time ko, pwede ako makapili kung graveyard or day shift. Pinipili ko ang day shift kasi walang magugulo sa bahay. Nasa eskwelahan lahat ang mga bata. 3 po ang anak ko, iba-ibang age. Meron na po akong 3rd year college, meron akong grade 10, at meron akong kinder. Kaya napaka-diverse po ng mga pangangailangan nila. So yun po ang ang maisasuggest ko na paano mabalance sa akin. Unang-una pong ginagawa ko yung time talaga. Yung pinipili ko po lang tsaka wala pa akong maalala na
nagdalawa akong kliyente or nagdalawa akong employer, isang part-time or dalawang part-time, isang full-time, isang part-time, wala po. Laging iisa lang. Ganun lang. Tapos ang pinaka side job ko na nga is itong vlogging at saka po yung pagiging content creator. Yung pagiging content creator ko naman po, ginagawa ko lang siyang mag-curate na videos on my spare time or majority kapag weekends lang po. Yun. Yung sa vlogging naman, parang anytime naman siya eh. Pag may naisip akong i-vlog, ano ko lang siya muna, i-draft ko lang muna siya. Tapos pagka babalikan ko na lang siya. Pag ready na akong i-publish siya. Yun po. Sana po nasagot ko yung paano na i-balance. Kasi iba-iba po tayo ng way eh. Pwede kasi na sa akin nag-work yung ganitong setup. Sa iba, hindi nag-work yung ganon. Sa iba siguro mas comfortable sila nang sa gabi nagtatrabaho. Sa akin po kasi hindi po pwede. Kasi iba po ang pakiramdam ko kapag ang tulog ko sa umaga, ay sa gabi. Yun. Lalo na syempre, minsan nagmamatter din kasi yun sa age natin, di ba? Iba na yung pakiramdam kapag puyat ka. Yun. Di ba, Miss Ria? Same here po, maganda talaga work from home. Although sometimes, alam niyo yun, dumarating din ako sa point na nakakaumay. Kasi yung nasa isang lugar ka lang sa bahay mo, tapos nagtatrabaho ka every single day, ganun ang ginagawa mo. Nakakamiss din yung may nakakausap ka, kunyari gusto mo mag-take ng break, lilipat ka sa kabilang table. Kapag nasa corporate ka, ganun, diba? Lilipat ka sa kabilang table, makikipag-chismisan ka muna saglit. Tapos pag okay ka na, balik ka na naman sa table mo. Dito kasi wala eh. Pag lumipat ako sa kabilang side, makikita ko kalat. Ganon. Makikita ko yung mga bata. Hindi ko sinasabi na ayaw ko silang makita kasi sila naman talaga yung purpose ko kung bakit ako nag-work from home. Kaya lang nga, yun, kailangan talaga natin siyang you really need to find the balance actually. Not create. You need to find the balance. Kasi ikaw ang gagawa ng balance ng trabaho mo at saka sa yun yan, personal life mo. Totoo yan, sir. Minsan parang nawawala yung life mo. Tapos sa katulad natin na medyo nasa late, 40s, 50s, ganyan, di ba? Pag nasanay ka na sa bahay, wala na. Ayaw mo nang lumabas. Kung pwede lang nga, lahat ng gagawin mo, ipa-deliver mo na lang. Di ba? Yun. Yun po. Ayun, ikaw Miss Jem, anong take mo dito? Kasi nakita ko na nag-ano ka rin nagagawa ka ng mga free webinars, di ba? Are pieces of training provided once you are hired? Tsaka, is it recommended to enroll in paid trainings before jumping into a VA job? Ay, nawala si Miss Jem yata. Siguro ma'am, yung sa mga newbie, pag-isipan muna nila kung saan sila comfortable na yung niche na pipili nila. Tapos pag-aralan nila sa YouTube para pag nag-webinar sila, madali na nilang maintindihan. Opo, tama po yun. Tapos, kaya yung paulit-ulit sinasabi ko kanina, marami po tayong resources. Tapos, huwag kayong matakot na mag-apply. Mag-apply kayo ng mag-apply kasi nagsisimula yan sa pag-a-apply mo Kahit wala kang experience, lahat yan dumaan dyan. Walang experience. Alam mo sir, isa yan din sa mga kalokohang tanong ng ng mga employers din minsan, di ba? Do you have an experience? Ang sinasagot ko lagi, well, if you will hire me, I will have one now. Ganon ang mga banat. Huwag kayong matatakot usually, di ba, sir, nakalagay with experience. Kung wala kayong experience, wag po kayong matatakot na mag-apply at sumubok. Kasi minsan, ang ganyan, kaya lang sila naglalagay ng with experience kasi hindi sila ready to give trainings. Ganun yun. Kaya gusto nila kailangan may experience na kaagad. Pero kasi for someone like, makikita mo naman yung yung drive ng tao kapag gustong-gusto talaga. Ako ganun pong ginagawa ko Kahit na sabihin na medyo salungat sa tawag dito sa qualities na hinahanap nila or sa tawag dito yung task na job description na nakalagay
'di ba, sa job ad nila, ina-applyan ko pa rin. Ina-applyan ko pa rin yan. Ako naman po, galing din ako ng corporate. So, nung nag-transition ako sa pagka-PE is, yung na-applyan ko, kailangan ng minimum of 2 years. So, before ako nag-apply, inaral ko muna talaga siya. Minaster ko talaga. Hindi naman masyadong, talagang familiar ako sa, role na yun. Pinag-aralan ko talaga. So, nagano lang ako, yung hindi rin ako nag-follow sa parang trend. Yung sabi nga nila, fake it till you make it. In-apply ko siya, passive na ako, 2 years na. Ano pong, natin sir, anong niche natin sa pagiging VA natin? Nasa Amazon po ako. Amazon. Sir, kailan ba magkakaroon ng Amazon sa Pilipinas na hindi mahal ang hindi mahal ang shipping fee? Mahirap na yan eh. Ang nasa atin lang dyan sa MOA is customer service lang yung sa atin eh. Kaya nga eh. Ang daming maganda sa Amazon. Mayroon naman tayong Shopee, Mama, at saka Pare-pareho lang eh. Pare-pareho lang sila. Tsaka parang iba yung, alam mo yun, iba yung, Amazon. In-order ko to sa Amazon. Parang iba ang galing US, galing ibang bansa. Yun. So yun yung wag mo na silang mag-paid ng para sa akin wag ka muna mag-enroll ng paid na courses. Aralin mo muna siya para pag nag-aral ka na, nag-paid ka na ng courses, madali mo siyang maintindihan. Saka madali mo siyang i-apply. Ako yun pong lagi kong sinasabi, bilang kasi medyo matagal na rin ako sa industriya natin, hindi ako sikat, hindi ako bigatin kung sa kita ang pagbabasihan. Pero kasi experience-wise, na pagdaanan ko po kasi yung VoIP pa dati, ang ginagamit na tawagan. Hindi pa inabot ko rin yung Skype. Ngayon, madali eh. Katulad nito, nakakapag-usap tayo. Pwede rin ang Viber, pwede ang Telegram. Pero dati kasi wala mga ganito po eh. So, kung tatanungin ako na recommended ba na would you recommend to enroll in paid trainings? Hindi po talaga. This is not something that I will not recommend. Parang kasi as a newbie or aspiring ka pa lang, pag aspiring ka kasi, always hungry ka for new learnings di ba? Pero kasi it's too early to invest in something that can actually be learned from YouTube alone, from TikTok, di ba? Or yung mga ganitong free webinars. It's you will end up on the same lang din naman result. Ba't ka magbabayad, di ba? You can have first-hand experience with someone like katulad dito. Kunyari, halimbawa, ngayon sir, di ba, nagkakilala tayo dito. Ako newbie, kunyari, ikaw may 2 years experience ka na. Medyo hindi pa naman ganun na nagkakalayo yung experience natin sa pagiging VA. Dahil ako aspiring pa lang. Pwede tayo kasing mag-connect with each other. And you can maybe help me, di ba? Yung ganun. Yun. Eto, merong si Miss Jessame, aspiring general VA po ako, no experience din po. Ang ginagawa ko po ay nag-research ako sa YouTube at TikTok tungkol sa niche ko. Sumasali din po ako sa mga free webinar. Nagpapagawa din ako ng sample task kay ChatGPT. Exactly, ito yung sinasabi ko kanina. At as if si ChatGPT ang first client ko para po may mailagay ako sa aking portfolio. Very good. Very good move yan, Miss Jessame. Kasi, marami namang, maswerte nga yung mga gustong mag-transition ngayon talaga sa pagiging VA or work from home. Kasi ang dami talagang resources na libre lang. Ang dami, super dami. Lahat na ata ng topic pwede mo ma-search, di ba? Yes po, Miss, and how do you say your name? Arfi? Yes po, as long as there are free webinars, ginagrab ko po talaga ang opportunity. Dagdag learnings din po ang free webinars. Totoo yan. Tsaka huwag kayong panghinaan ng loob kapag, kunyari nakailang pasa na kayo ng application tapos walang nangyayari. Would you believe na etong job ko ngayon, yung sinasabi kong 8 years na, nagpahinga kasi ako ng 1 month. Galing din ako sa isang work from home job. Ang employer naman namin was from
England. So, ano siya, day shift din kami kasi hindi nagkakalayo yung oras. So, nag-resign ako doon kasi hindi ko na siya gusto. Tapos, nagpahinga ako ng 1 month. Tapos, nung feel ko na ulit bumalik, nag-apply ako 1 month. Imagine 1 month lang ang gap nun, ha? Minsan tatanungin ka na, bakit may gap ka na 1 month? Anong ginawa mo? Bakit ganito, ganyan? Would you believe na sa katulad kong experience na siguro mga naka more than 10 akong applications. More than 10. Pero hindi ako sumuko. Until, sa ano kasi ako naghahanap lagi ng, trabaho. Sa, ewan ko kung familiar kayo sa virtual staff finders. Virtual staff finder careers. Yan. Kasi ano sila marami silang choices talaga. Tapos, pwede ka mag-submit sa kanila ng resume mo, tapos ima-match ka nila kung kaninong client meron na nagma-match sa sa qualities mo and job experience mo. Yun. Yes, Miss Jem, di ba? Kapag malayo-layo na ang narating sa pagiging VA or work from home, sa malamang talaga sa ganito nang galing. Yung igagrab mo lahat ng free resources mo. Hindi tayo magpapa-fall sa mga paid courses. Kasi naman po ma'am, mayroon kasi din mga problema sa yung mga nagtuturo. Kasi minsan din may nagdikit-dikit. Tsaka may mga kasi usually, hindi sa sinisiraan natin ng mga, talagang helpful din naman yung mga sinishare nilang insights, diba? Pero kasi usually yung mga ganyan na paid courses po, first session, ibibigay sa'yo lahat. Second session, click this one to avail, blah, blah, blah. Ayan na, yung papabilihin ka na ng tools, ganun po ang nangyayari kasi. So it's not really helpful kasi sa mga aspiring pa lang. Kasi kawawa naman. Tsaka tip pa po wag po tayong, pag hiningaan po tayo ng fee or may babayaran, wag po tayong maniniwala doon. Kasi ang legitimate na work from home job ay never po namang hihingi sa atin ng kahit isang sentimo. Hindi po yan manghihingi. Sila pa ang gagastos sa'yo dapat. Yung iba swerte, magpapadala pa ng laptop sa'yo. Or gagastosan yung training mo, yung headset mo, or kung nararamdaman nila na mahina ang internet mo, ipapa-upgrade yan nila. Ganun. Ang sa akin po ngayon, binibuild up ko po muna ang skills ko bago mag-apply. Hindi ko pa nagawa ang aking resume. Ay, madam, gawin mo na ito. Kasi importante yan. Ano mo yan baraha mo yan. Yung resume mo po. More than 2 weeks na ako nagsa-self-study about GVA. Huwag niyo pong iisipin na wala kayong maiilagay. Dapat po talaga ramdamin natin kung saan tayo magaling, kung saan tayo nag-e-enjoy. Yun ang pinakamahalaga talaga. Kung saan ka nag-e-enjoy. Ma'am Mitch? Po. Ano po ba yung mas regarding sa resume? Ano po yung sa palagay mo yung maganda, yung 2 or 3 page ng resume or isa lang? Sir, hindi na uso yun ngayon. Wag ka na magsasabit ng 3 pages. 1 page na lang ngayon. Yun na nga Nung may na-applyan kasi ako before na isang page lang. Never pa ako gumawa ng resume na 2 or 3. Nag-submit ako na grabe yung criticize niya. Sorry, acknowledge ko na si Miss Ria. Okay, Miss Ria, thank you po. Oo, sir. Dati, nung time ko siguro when I was just starting with my job, yung talagang on-site job, okay pa dati. Yung napakadaming attachments, ultimo si barangay clearance nandoon, ultimo si police clearance, referral ng kung sinong barangay, tapos naka-attach din yung transcript of records, diba? Hindi na po kasi uso yung ganun. Parang ang labanan ngayon leave something for them to be asked during the interview. Huwag mo pong ilalagay lahat. Ang ilalagay mo lang doon yung highlights ng ginagawa mo. Diba? Ganun.
So, one-pager na lang talaga. Parang ito na yung picture mo, tapos kung ano yung niche mo, tapos konting kung ano yung objective mo. Siyempre, magpapayabang ka ng konti doon. Tapos yung experience mo na, kung po pwede nga na bullet type lang siya eh. Ganon. Dahil sa agencies, ang baba ng offer sa VA, siguro po depende. Sa agency din na o sa employer din na tawag dito, may encounter mo. Kasi sa akin, agency rin si VSF, pero so far okay naman po. May mataas din ang magbayad ng mga agencies. Yes, totoo yun. Lang talaga, kasi sa agency naman, parang mediator lang naman sila din ang employer eh. So, naka-employer pa din talaga. Kasi I'm sure si employer naman alam nila kung magkano ang cut ng agency. So, kung ibibigyan nilang mas mababa, tas may cut pa si agency, kawawa naman yung hindi po ako employer. I'm currently in BPO company po, day shift. I want to transition sana indirect client. Hindi po ka rin kasi kayang bitawan ngayon yung security ng job. What do you mean po direct client? Opo, yung it's a private company sa South Australia. Hindi po yung client sa akin, talagang employer sila through an agency. Para din ako pumapasok sa office talaga. Hindi nga lang, para din ako nagtatrabaho sa corporate, hindi nga lang ako pumapasok sa office. Meron din po akong paid leave, meron akong annual leave, meron akong sick leave, meron pa nga kaming carer leave. Carer leave po nila is, kunyari may sakit si anak, pwede kong gamitin yung leave na yon para hindi mabawasan yung annual leave ko or sick leave ko. Tapos, paid din yung Christmas break namin. Ganun. Hello po. Pakinig niyo po. I think, akala ko po kasi sa direct client din po kakalaki. Hindi po pala. Same din po kasi. Kasi employer din po ako. So, I'm still, kung mag-i-stay ako. Kasi maganda din po talaga yung pay, then day shift. Pero, I'm still, pa rin po. So, attend lang din po ako na webinar. Thank you po pala sa pagsagot. No problem. My pleasure. Ayun. Sino pa po may questions? Ano pa ba yung mga potential, yung mga laging frequently asked? Teka, hanap ako dito. Equipment do I need to have to begin with? May I ask po if ano po ang mas mabuting gawin? Mag-apply na habang nagsi-self-study or build up muna ng skills bago mag-apply? Ako kasi, Jessamy, sugod kasi ako talaga eh. Hindi ako naghihintay kasi sayang yung oras. Kung sa tingin mo naman, kaya mo siyang gawin na mag-apply habang nagsi-self-study, ang suggestion ko lang dito, advice ko lang dito is, be honest with your employer or with your client. Huwag nating pikein ang ating CV, ang ating resume. Kung ito ang alam mo, ito ang ilagay mo. Huwag tayong magpapagawa ng cover letter sa ibang tao. Ikaw ang dapat gagawa ng cover letter mo. Meron ding mga ganyan na nagbebenta ng cover letter. And the way it was written, obviously it's not from you. Hindi ikaw ang nagsulat nun, so hindi mo alam. Ngayon, makukot in the act ka na lang kapag tinanong ka ni client or ni employer, hindi mo alam ang isasagot mo. Diba? So might as well, siguro para sa akin, apply ka na habang nagsa-self-study ka. Just be honest lang with your client. Kung halimbawang makuha ka or ma-interview ka, sabihin mo lang yung totoo, kung ano yung totoong alam mo pa lang. Ganon. Kasi you can actually build up your skills kasi once you are in na eh. Once you are employed na. 'Di ba? Doon mo siya talagang mapaparami. 'Di ba ganon naman? Parang pag pumasok tayo sa school, papasok tayo sa school na ang alam lang natin magsulat ng pangalan natin. 'Di ba? Nung mga primary pa lang tayo. Ang alam lang natin magsulat ng pangalan natin. Ang alam lang nating isulat 1 to 10. Ang alam lang nating isulat sa alphabet, usually yung tawag dito, yung
malaking letter lang, hindi yung maliit na letter. Di ba doon na lang natin nabibuild din yung mga kaalaman natin, yung skills natin. Ganon din po sa trabaho. Lalo na sa larangan ng yung industry na ganito. Hindi ka magsa-stop sa pagsa-self-study, hindi ka magsa-stop sa pag-build ng skills mo. Kasi ikaw lang po mag-isa ang nasa 4 na sulok ng kwarto kung saan ka mo magtatrabaho sa bahay mo. Hindi po ito katulad ng nasa corporate ka na iikot ka lang ganyan, may pwede kang mapagtanungan. Dito po ang kakampi natin si Google. Kasi hindi lahat ng kliyente andyan 24/7 naka-online para sagutin yung mga questions natin. Or free ka man na send in ng questions sa kanila, hindi nila agad-agad masasagot. Kaya talaga pong sa ganitong industry, kailangan talaga magsi-self-study ka lagi. Hindi siya matatapos. Yun po. I hope na sagot ko yung question mo, Ms. Jessamine. Eto, nasa listahan ko pala, Sir Norhasan, yung nasa blog post ko rin kasi ito yung mga basic tips naman sa work from home. Andito yung sinabi mo kanina na, do I really need to have an impressive portfolio to land a job? Yun, sinabi ko dito na gone were the days na 5-6 na pages ang ating resume. Hindi na po uso yun. Kasi ako bilang, dati kasi, nung nagsistart pa lang ako dito sa current job ko ngayon, meron din akong team. So we keep adding sa team namin. Tapos, isa ako sa nagsiscreen ng, syempre, that person will be under my team. So, isa ako sa nagsiscreen talaga ng mga papasok sa team ko. So, nakakatamad talaga siyang basahin kasi kapag sobrang haba, tapos half of the information naman na written doon usually, alam mo yun, pinaganda lang na ng husto. So, hindi babasahin yun ni client or ni employer. Swerte mo kung basahin ng buo yun. Ayun, parang tinatamad din magbasa yung client kasi siya masyadong nang mataas yung resume. Yes. Tapos pagdating sa performance, kabaligtaran ng nakasulat sa resume. Yun. Yun po. May iba pa ba tayong questions? Ano pa ba? Where can I find? So sa mga sa mga aspiring VAs natin, just be patient lang and keep trying. Hindi po ito talaga magic na kapag nagpasa ka ngayon, kinabukasan meron na agad mag-react sa application natin. Sometimes it really takes time. It really takes time po. Kasi lalo na ngayon, halos lahat ng nasa corporate or nasa mga field jobs, gusto na nilang mag-transition to working from home. So imagine po yung competition na kasabayan natin nag-a-apply. Talagang sobrang dami po. Even yung mga nanay na katulad ko, parang halos lahat na talaga gusto mag-transition to working from home din. Kaya po medyo medyo malaki talaga ang kompetensya. Ayun. May questions pa po tayo sa mga diniscuss kanina or sa yung mga aspiring po natin dyan. Chance nyo na po. Exactly. Ako, inabot ako ng 1 year to prepare myself and sending application and interview. Yes. Kahit, di ba, sabi ko nga kanina, kahit ako na-experience na po ako, talagang, I really had to, to apply more than 10 times. And ayun, finally, may nakapansin. Kaya yun. Hanggang ngayon, nasa kanila pa rin ako. Miss Nia Rose, nabanggit mo kanina na employer ka din. Ano pong ano pong line of business? If you don't mind. Ay, nawala siya. Ay, hello po. Ay, hindi. Sorry po. I mean po is po, saang employer po ako galing ngayon po?
Akala ko employer ka din. Nag-employ Hindi po, ka. hindi. Okay. Hindi po. Okay. Employed ka. Opo, employed po ako ka. ng, parang third party po, ganun. Paano Yan. third party? Third party agency po, ganun. Okay. Client parang, po nila. Ganun. Parang ganun. Ang ano ba, ang ganyan third party, parang sa kanila ka rin, through sa kanila ka rin sumusweldo? Yes po, sa kanila po ako sumusweldo. Kaya po, I'm resourcing po if magda-direct na lang ako kung mas malaki ba. Okay naman po yung pasahod sa akin, pero parang mas gusto kong mag-outsource sa direct din. Pero I'm still pa rin naman po sa resources na kailangan. Since yung experience ko po kasi ngayon, sobrang dami ko po talaga. Sobrang dami ko natututunan ngayon. So parang hindi ko din po muna siya kino-consider na umalis agad. But also, I want to consider na mag-direct clients kasi syempre sayang ang opportunities din po. So, para ano din. Ako kasi, even if through an agency kasi, once kasi na na-hand over na nila kay client nila, wala na silang pakialam doon. Parang kami na lang. Sila na mismo nagpapasweldo. So, parang ano na talaga, labas na sila doon. Ganon. Kaya maganda rin. Ayun, teka lang po ha. Importante kasi pa nakuha mo yung interview, mahook mo yung client. Pagaling benta rin natin. Kailangan talaga ibebenta rin natin yung sarili natin. Hello? Ay, nawala ba ako? Hello? Naririnig niyo pa po ba ako? Hello? Okay. Ayun, tama yun, sir. Kailangan talaga ibenta natin ang sarili natin. Yun. Sir Mark Anthony, any tips about writing a website blog, like the recommended number of words, how many photos to include, and how many hyperlinks? Okay. Minsan po kasi, nagdidepende sa topic. Kapag kasi informative, mahaba talaga yun siya. Sobrang haba. Pero ako kasi as much as possible, hindi ako po nagmiminsan ng publish ng super napakahaba. Ikakat ko yan siya. Kunyari, part 2, ganyan. Tapos, para po hindi mabore, kasi kung ikaw, di ba, tatanungin ko, kung hindi naman tayo ganun kasipag talaga magbasa, hindi ka siguro mag-enjoy kapag sobrang haba ng binabasa mo. Di po ba? Sige, Sir Narhasan, thank you so much for being active. Tapos yung number of words, yun nga, normally 1,000 words. Kapag yung lang naman, yung simpleng blog post lang. Pero nga kasi kung informative siya, talagang mga 2,000 siguro. Tapos bullet type ang gagawin mo. How many photos to include? Siguro 3. Maximum of 3 photos. And how many hyperlinks to add po? Normally 2 lang po. 2 hyperlinks. Para hindi siya ma-penalize din. Hello po, naging outsource real estate EA po ako for 6 months. And now po umalis na po ako sa kanya. Gusto ko na po kasi mag-solo. Since lugi po ako sa kanya. Kasi 3 clients po hawak ko. Tapos 1K per day lang bigay niya. Any tips or recommendation po para makapag-apply? So kapag mag-a-apply ka ngayon, Miss Marinel, ang gusto mo pa rin ba yung real estate pa rin? Okay. Marami kasing paano ba to? Teka ha. I will post here sa chat box. Dito lang kasi ako naghahanap ng trabaho. Wala akong ibang... Teka ha. Ba to? Copy link ko lang. Ito yung isa. onlinejobs.ph. Dati hindi na ako sure dito. Tapos ito, check nyo sa Facebook. Dito ko nang galing sa 2 ko ng trabaho na full-time. Yung trabaho ko ngayon po na 8 years na, dito ko rin siya nakuha sa VSF Careers. Meron din po silang website. Ako din, non-voice din ako. Hindi ko kaya ng voice job talaga. Yan, may website po si Virtual Staff Finder, tsaka Facebook page. Sila po yung sinasabi ko kanina na
kung wala kang makita na job ads nila, just send them just email them your resume or your CV, tapos sila po ang maghahanap sa inyo ng kamatch ninyo na client. Usually po ang kanila hindi lang siya hindi siya mga short term, puro long term talaga. I-employ ka talaga ng mga kliyente na hawak nila. Yun po. Diyan ako talaga ever since, mula nung nakapagtrabaho ako through them, diyan po talaga. Thank you, ma'am, sa pag-cater ng mga questions ko po. Out mo lang. Sure po. Thank you, ma'am Jessamay. Ayun. Ano kasi takot ako na mag-apply basta-basta sa mga, alam mo yung mga lumalabas sa feed natin, sa FB, ganyan. Kasi takot ako ma-scam. Yung mga scammers kasi ngayon, parang tunay na, diba? Kaya ang tip na lang na mabibigay ko talaga, if you are not sure, kapag hiningaan ka na ng fee, kahit gaano kababa yan, wag kang maniniwala na totoong trabaho yon. Yun lang. Kasi employers and legit clients will never ask for logins and payments. Yun. Kaya po maging mabusisi din po tayo sa mga nakikita natin online. Kaya ako, ito lang talaga yung marirecommend ko, yung mga sinend kong links po. Diyan lang ako naghahanap ng trabaho talaga. And so far, okay naman. Ayun. May questions pa po? Asa na nawala na ata si Miss Jem? Ay, ayan pala siya. May questions pa po ba tayo? Mas okay po ba mag-agency po muna ako? Wala pong bayad Kung makakakuha po kayo ng direct, mag-direct na po kayo. May bayad po sa Virtual Staff Finders, wala pong bayad. Wala pong bayad doon. Tapos ang kagandahan sa kanila once they have your file, ilang beses ko na-encounter sa kanila dahil nga 8 years na ako dito sa employer ko, no? From time to time, nagpapadala pa rin sila sa akin ng mga ng mga potential clients. Tapos nire-refer ko na lang sa mga kaibigan ko. Tatanungin nila ako, Ma'am Mitch, are you still employed po ba? Kasi meron kaming potential, ganyan. May po sana trabaho na pwede sa inyo. Ganon sila. Kaya nag-stick din ako sa kanila Tingnan nyo po yan sa sa Facebook page nila. Updated po lagi ang Facebook page nila. Thank you po. Hoping na magkaroon ng client before Christmas. Opo, basta try lang tayo ng try. Try lang ng try na mag-apply. Pagsabay-sabayin nyo. Check nyo sa recorded webinar. So may webinar ako doon how to get clients. Ayun. Visit nyo yung kay Miss Jem. Kasi nagko-conduct din siya ng ng mga free webinars. Meron din siyang mga guidelines din na pwede nyo mag-visit. May mga sample task din siya. Kung medyo duda pa kayo sa sarili nyo, may mga sample task din daw siya. Yun. Pero sana po yan ang tanggalin natin sa sarili natin, yung pagdudahan ng sarili natin. Kasi kung hindi tayo maniniwala sa sarili natin, paano natin ibibenta ang sarili natin sa mga kliyente? Diba? Kailangan medyo mayabang tayo pagdating sa part na yan. Tsaka kailangan po ipakilala natin ang sarili natin sa part na yan. Kasi sa marketing nga naniniwala kami na pag may business ka, kung tahimik ka lang, hindi nila malalaman na may business ka. Kaya kailangan ipakilala mo yung sarili mo. Ipaalam mo na ganito, ganyan. Tsaka siguro kung nag-a-apply kayo, masuggest ko po na mag-open kayo ng, lahat ba dito may LinkedIn na? LinkedIn profile? Kasi marami ding mga employers na na doon tumitingin. Tapos marami ding doon sa LinkedIn, marami mga posted jobs din po doon. If you filter mo lang, tapos makaka-receive ka ng update sa kanila. Yun po. Mas mas legit yung mga naandun talaga. So yun, yung mga nag-yes po, yun. Kung aspiring pa rin po kayo, doon lang po kayo mag-abang. Mas medyo nakakapanatag po yung mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ng empleyado doon, ng mga VAs. Nakalagay naman sa kanila doon sa mga job ads nila kung on-site or remote. Pag remote,
work from home po. Yun. May questions pa po tayo. Miss Jem, may dadagdag ka pa? I hope nakatulong yung mga pinag-usapan natin. I hope nakapagbigay ako ng mga tips na pwede nating, alam mo yon, gawing basis. Basta kapag pagdating sa blogging, you need to define your niche talaga. Now, if you are not sure pa, you can write anything under the sun. Tapos, along the way, dun mo mararamdam, dun mo malalaman kung ito na ba yung topic o yung category na gusto kong isulat. If ever, for example, mag-apply as graphic designer na part-time, do I need to include other experiences na di-related? Siguro po, oo. Para alam din nila na itong taong to hindi lang graphic designing ang alam. Diba? Basta wag lang pong mahahaba. Focus ka po doon sa ano. Ang iyayabang po natin ay yung ina-apply natin na trabaho. Pero kung i-include, yes, I would suggest na i-include mo po. Kasi para malaman nila na ano ka, na marami kang kayang gawin. Hindi ka lang hindi lang doon sa tawag dito. Kasi meron mga employers kasi na biglang mag-cost cutting, sasabihin, we need to let you go kasi hindi na namin kailangan ng graphic designer. Paano kung employed ka as graphic designer tapos biglang hindi na nila kailangan bilang may AI na ngayon, di ba? Even si AI nakakapag-generate siya ng image. Eh di wala na. Parang ikaw yung unang papasok sa isip nila na tanggalin. Now, if you know something else, di ba? Hindi ka nila bibitawan kasi itong taong to, pwedeng hindi na namin kailangan ng graphic designer ngayon, pero I can put him sa admin. Pwede ka na lang ilipat doon. Ganun. Yes po. May questions pa po? Wag po kayo mahiya, ha? Bihira lang po yung mga ganitong free webinars na talaga may entertain lahat ng questions natin. Ayun, isang maling notion. Usually, mga nakikita natin sa stories, di ba, sa Facebook or even sa TikTok, yung kailangan mo lang ng cellphone, magkaka-work from home job ka na. Ano po yun? Hindi po yun yung totoong job na hinahanap natin. Maaring yung mga ganong trabaho na sinasabi nila related sa casino. Or yung mga, alam niyo mga pinag-heart-heart sa mga e-commerce. Pinag-heart-heart sa item na nakapost sa Orange app. Yun lang po yun. Hindi po siya long-term. Hindi po siya yung trabaho na katulad ng gusto nating maging trabaho. Pag sinabi pong work from home, it's usually pag part-time 4 hours, pag full-time 8 hours. Pag suswertehin ka pa, may mga benefits din na as if you are employed. Yun. Now, if you have already experienced working sa corporate or yung mga on-site na mga companies, malalaman mo po kung paano. May bayad po ba sa Virtual Staff Finder? Wala pong bayad. Magsasubmit ka lang po ng si client po nila ang nagbabayad sa kanila para po sila mabuhay sa pagiging agent. Pero si applicant po, wala pong binabayaran. Magsisend lang po kayo sa kanila ng ng resume. Tapos, yun, sila po ang kukontak sa inyo. Hindi ko na lang sure ngayon kung through saang messaging app sila na nagko-contact. Kasi baka email siguro. Kasi ako nung time na yon, that was 8 years ago, yung huli kong trabaho nakuha sa kanila, Skype pa kasi ang namin nun ang communication namin. Nandyan po sir sa visit niyo po yung page na binigay ko kanina. Nandun po sa about page nila, about section. Check niyo po dyan. Kasi baka nagbago na rin. Nakalagay po doon sa sa about information
kung ano yung email address nila. Mababait pati yung mga ano dyan, yung mga handlers. Tatanungin ka talaga nila. Tapos, ang experience ko sa kanila, kapag kunyari, schedule ka for an interview, bibigyan ka nila ng heads up kung ano yung ina-apply mo na company para kahit paano ma-review mo kung ano yung ina-applyan mo. Fresh graduate, business ad major in financial management po ako and no experience, any kind of work. Bala ko po sana maging VA. Any suggestion po anong pwede kong gawin muna at pwedeng malagay po sa portfolio? Siguro yung ano, pwede mo ilagay dito, dear, yung work immersion nyo. Pwede siguro dun ka muna mag-start. Kasi di ba may ganun na ngayon? Nung panahon kasi namin walang ganyan-ganyan eh. Di ba ngayon, parang as early as senior high ata ngayon, may work immersion na eh. Kasi yung eldest ko, nagganon sila dati. So, meron silang activity actually sa course niya ngayon na papagawain sila kunyari ng resume. Tapos, there was a time din na pinag-pretend sila na mag-a-apply sila. Talagang pinapunta sila sa mga job fair. Yun ang nilagay nila. Yung sa immersion nila, work immersion. Yun. Fresh graduate ka, ayaw mo muna babem na ano, ma-experience ang buhay sa labas? Gusto mo munang ano, gusto mo maging ayaw mo muna kumuha ng experience sa ano, sa on-site, sa totoong buhay? Ako kasi kahit na ako personally, ito ang thinking ko. Although yes, it's really convenient na nowadays na mag-transition ka or mag-umpisa ka sa pagiging VA or work from home ka na set up. Pero kasi kung fresh graduate ka, kung ako ang nanay mo, hindi kita i-convince na mag-work from home ka kaagad. I will let you experience muna the totoong buhay sa labas ng bahay. Alam mo yun. Para din marami ka munang matutunan na life skills. Or kung gusto mo talagang pasukin ang pagiging VA or work from home, pwedeng mag-apply ka sa real world and then mag-part-time ka as a VA. And then, kunyari, sinuwerte kang makuha mo pareho, doon mo ngayon i-balance kung saan ka mas nag-e-enjoy. Yun. Uy, same course. Mine is sa employer sa labas. More on clerk than invoicing and after that job sa labas. O, diba? Ganun siya talaga. Para maramdaman mo kung alin din yung kaya mo talagang gawin. Kasi hindi rin although it's convenient to work from home, kasi nga, less traffic, especially if you're in the Metro Manila areas, diba? Hindi mo kailangang mag-makeup. Well, at least be presentable naman kapag haharap sa meetings, diba? Hindi mo kailangang magmadali. Pwede kang kumain while working. Kaya convenient siya talaga. Pero hindi siya kasing 100% convenient na katulad ng iniisip ng iba. Kasi disiplina talaga ang kailangan